Welcome sa ating channel, ang LinguaTune. Halina't matuto kasama sina Teacher Sally at Teacher Sol. Ngayon ay mapapakinggan mo ang mga seleksyon sa Phil-Erie Filipino. Narito ang ikalawa at huling bahagi ng pananapos na pagtatasa sa Filipino para sa ika-6 na baitang. Sa tingin mo, ano ang mga karapatan mo bilang bata? Sa seleksyon na ito, higit mo pang mauunawaan ang iyong mga karapatan. Ang pamagat ng ating seleksyon ay alamin ang iyong karapatan. Ang pagiging mamamayang Pilipino ay pagiging kasapi sa Estado. Nangangahulugan ito ng pakikibahagi sa tagumpay at kasawian ng bansa. Kapag nakatamo ang bansa ng tagumpay, nakadarama ng pagmamalaki ang mamamayan. Gayon din kapag ang bansa ay napipintasan, kalungkutan ang nananaig sa Pilipino. Ang pagiging Pilipino ay nagpapahiwatig ng pananagutang maging matapat sa bayan. Katumbas nito, may karapatan ang bawat mamamayan na mabigyan ng proteksyon. Ang pangangalaga sa kalayaan at karapatang tinatamasa ng mamamayan ay isa sa mga pangunahing katangian ng lipunang demokratiko. Kaugnay ng pagiging mamamayang Pilipino, may mga karapatan ang bawat bata tulad ng karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan. Karapatan ng batang maprotektahan laban sa pananakit, magkaroon ng isang pamilya at magkaroon ng malusog at masiglang katawan. Kasama rin dito ang karapatang magkaroon ng pagkakataong makapaglaro at maglibang. Mahalaga rin sa bata ang karapatan sa maayos at may kalidad na edukasyon. May karapatan ang mga magulang na pumili ng paaralang papasukan ng bata. Kalakip ng karapatan ay ang tungkulin at pananagutan ng mamamayan. Tungkulin ng mga batang sumunod sa batas ng bansa at sa mga tuntunin sa pinapasukang paaralan. Tungkulin ng mga batang tumupad sa mga utos ng mga magulang. Tungkulin din nilang makibahagi sa kanilang lipunan ayon sa kanilang kakayahan. Narito ang mga tanong. Alin sa sumusunod ang hindi sinasabi sa seleksyon tungkol sa ating pagiging mamamayang Pilipino? Ang pagiging mamamayang Pilipino ay A. Pakikiramay sa kasawian ng iba, B. Pakikiisa at pakikibahagi sa bayan, C. Pagpapamalas ng pagmamalaki sa ating lahi, D. Pagtupad sa karapatang proteksyonan ang bayan. Alin sa sumusunod ang nasasaad sa seleksyon? A. May karapatan ang mga batang pumili ng paaralan, B. Kasama ng mga karapatan ang mga tungkulin ng mga bata, C. Ang paglilibang at paglalaro ay kabilang sa tungkulin ng mga bata, D. Tungkulin ng mga batang makasama sa paggawa ng tuntunin sa paaralan. Ano ang kahulugan ng salitang nanaig sa pangungusap sa kahon? Kapag ang bansa ay napipintasan, kalungkutan ang nananaig sa Pilipino. A. Bumabalot, B. Nararanasan, C. Nangingibabaw, D. Nauuna. Ano ang kahulugan ng salitang tinatamasa sa pangungusap sa kahon? Ang karapatang tinatamasa ng mamamayan ay isang katangian ng lipunang demokratiko. A. Nararanasan, B. Pinapangarap, C. Pinag-uusapan, D. Nararamdaman. Alin sa sumusunod ang pangunahing ideya ng seleksyon? A. Karapatan ng bawat Pilipino na kilalanin ang kanyang mga tungkulin, B. Kasama sa pagka-Pilipino ang pakikisapi sa iba't ibang gawain sa Estado,
C. Nananaig sa pagiging Pilipino ang matamasa ang karapatan kaysa makilala ang tungkulin. D. Katapat ng pagiging Pilipino ang matamasa ng mga karapatan at gawin ang tungkulin. Ano ang layunin ng sumulat ng seleksyon? A. Hatid nito ang bagong balita. B. Hangad nitong manghikayat. C. Gusto nitong magbigay ng aral. D. Nais nitong magbigay ng kaalaman. Ano ang ginamit ng sumulat ng seleksyon upang ipaabot ang mensahe nito? A. Tinalakay ang mga sanhi at bunga ng paksa. B. Nakasaad ang mga suliranin at solusyon ng paksa. C. Maingat na isinalaysay ang mga pangyayari sa seleksyon. D. Nagbigay ng mga halimbawa para maging maliwanag ang paksa. Alin sa sumusunod ang isa pang magandang pamagat para sa seleksyon? A. Ang pagiging Pilipino. B. Mga tungkulin ng Pilipino. C. Makiisa sa bayan bilang Pilipino. D. Karapatan mong maging Pilipino. Ano sa tingin mo ang mahalaga sa pag-unlad ng bansa? Alamin sa seleksyon ang isang mahalagang bagay sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang pamagat ng ating kwento ay populasyon. Ang usapin ng populasyon ay mahalaga para sa pag-unlad ng isang bansa. Ang mabilis na paglaki ng populasyon ay kritikal sa madaling pagkaubos ng likas na yaman. Kung ang likas na yaman ay isa sa mga pangunahing batayan ng pag-unlad ng isang bansa, ang malaking populasyon ay nangangahulugang maramihang paggamit sa ating likas na yaman. Nangangahulugan ito ng mabagal na pag-unlad. Marami ang naniniwalang ang malaking populasyon ng Pilipinas ang sanhi kung bakit karamihan sa Pilipino ay naghihirap. Dahil sa malaking populasyon, hindi na matugunan ng pamahalaan ang pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Kabilang dito ang pagkain, tirahan, pananamit, edukasyon at kalusugan. Marami rin ang walang hanap buhay, kung kaya't nangingibang bansa sila kung saan mas malaki ang kita. Bagamat malaki ang naitutulong ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa dahil sa kanilang dollar remittance, napakalaking pagtitiis ang mawalay sa pamilya para lamang matugunan ang pangangailangan nito. Ang iba naman ay nakikisangkot sa ilegal na gawain tulad ng pagnanakaw, pagbebenta ng ilegal na droga at iba pang krimen. Ang krimen na dulot ng matinding kahirapan ay hadlang din sa pag-unlad ng ekonomiya dahil sa kawalan ng seguridad sa lipunan. Nagiging dahilan din ito upang mabigong mahikayat ang mga dayuhan na mamuhunan sa ating bansa. Narito ang mga tanong. Alin sa sumusunod ang hindi nagpapakita ng bunga ng malaking populasyon? A. Napipilitang gumawa ng krimen ang ibang mamamayan. B. Hindi mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya sa bansa. C. Nangingibang bansa ang mga Pilipino para maranasan ang ibang kultura. D. Hindi lubos na natutugunan ang kalusugan at edukasyon ng mamamayan. Alin sa sumusunod ang hindi nasasaad sa seleksyon? A. Isang bunga ng malaking populasyon ang pagtaas ng krimen sa bansa. B. Natutugunan ng pamahalaan sa pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. C. Higit na maraming likas na yaman ang nagagamit ng mas malaking populasyon. D. May kaugnayan ang malaking populasyon sa paghahanap buhay ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ano ang hindi kahulugan ng salitang nakikisangkot sa pangungusap sa kahon?
Ang iba naman ay nakikisangkot sa ilegal na gawain tulad ng pagnanakaw, pagbibenta ng ilegal na droga at iba pang krimen. A. Nakikianib. B. Nakikisama. C. Nakikisuri. D. Nakikisapi. Alin sa sumusunod ang kahulugan ng pangungusap sa loob ng kahon? Ano ang layunin ng sumulat ng seleksyon? A. Hatid nito ang isang balita. B. Hangad nitong manghikayat. C. Gusto nitong magbigay ng aral. D. Nais nitong magbigay ng kaalaman. Ano ang ginamit ng sumulat ng seleksyon upang ipaabot ang mensahe nito? A. Binanggit ang problema sa bansa. B. Tinalakay ang sanhi at mga bunga ng paksa. C. Isinalaysay ang mga pangyayari sa seleksyon. D. Nakasaad ang mga suliranin at solusyon ng paksa. Alin sa sumusunod ang isa pang magandang pamagat para sa seleksyon? A. Usapin sa populasyon. B. Sanhi ng malaking populasyon. C. Solusyon sa malaking populasyon. D. Bunga ng malaking populasyon. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Kita-kita tayo ulit sa ikalawang bahagi ng videong ito. Paalam!